Nag-ano naman kasi sa akin si boy na nag-ano sa sabi niya, ma, walang tao sa bahay. Magtrabaho na ako. Alam ko parang isang buwan lang si Nanay Marie nawala dito. Eh, iniisip ko nga itong bahay. Iniisip ko, sabi ko, ay walang tao. At si Buboy sumama sa construction daw. Nagko-construction si Buboy ngayon. Magandang hapon sa lahat ng mga manood natin. Ngayong araw dito tayo sa Barangay Mactang, dito pa rin sa bayan ng Kapalonga. At sabi ko nga, naisipan ko lang ngayong araw na kamustahin natin yung pabahay ni Commander dito kasi medyo matagal na ilang buwan na wala tayong bisita dito. Ayoko namang isipin ng mga nagpaabot dito para mabuo ito na wala na tayong pakialam sa bahay, wala nang pakialam kami nila Commander. So meron, gusto ko lang, kaya nga nandito kami para may pakita para namin sa inyo na kung ano na itsura ng bahay, sino nakatira, at nang malaman natin kung kamusta na rin yung nakatira dito. Kung maharap sa atin, kung hindi naman okay lang din. Basta ang importante yung bahay, makita din ng mga tumulong na andito pa rin at ayos. Tara, samahan niyo po kami. Medyo matagal din mga kabayan, ano? May ilang buwan na hindi tayo dito nakapunta. So, kami naman, sabi ko nga, kung hindi tayo harapin kung sino man na nakatira dito, walang problema, wala pa tayong magagawa. Pero ayoko lang kasi sabi ko nga isipin ng mga tumulong kay Commander dito na ganun-ganun na lang, na wala nang update sa blessing na ipinagkaloob nila. Kaya sabi ko, bisitahin natin. At sabi nga ni Commander ay sana payagan kayo na makapunta pa din na mabisita yung bahay. Sabi ko, why not naman kasi kayo naman yung nag-provide. So siguro naman may karapatan kayo kahit paano na may pakita yung tahanan. Nanay Maribik, kailan ka pa dumating? Parang lalo kong gumaganda Pwede napasya lang ako kasi gusto ko lang kamusta yung bahay. No? Pero okay naman pala. Okay naman. Wala naman problema. Yung problema. Si parang Buboy, kamusta? Asan ngayon? Nagtatrabaho po. Ano nagtatrabaho? Miss ko rin si Buboy ay. Kaya nga nagtatrabaho si walang tao. Walang tao. Ay, siya nag-alis? Nagtrabaho rin. Siya nag-alis? O dito lang din nagtatrabaho? Diyan lang din. Dito lang din. Wala na tao na baka magpabayaan yung bahay. Naisipan ko nga lang, galing kami ng Villa Aurora sa Villa Belen. Sabi ko, daan tayo dun sa bahay, baka walang tao, tingnan natin kung kamusta. Kasi hindi ko alam, kala kung nagtrabaho ka. Oo nga po. Kailan ka dumating? Kanina lang po. Pumuti-puti ka pati. Mumusyaw ka. Ganyan naman po pag nagtatrabaho sa Maynila na puti. Tsaka medyo nag-slim ka lang, medyo pumet-pet ka lang konti. Pero kumusta naman ang pagtatrabaho mo? Taba nga ako ng konti. Kamusta naman ang pagtatrabaho mo doon? Okay naman po. So, kami naman mga kabayan, sabi ko nga, kung ayaw ni kung sino man ang tao dito, di ko in-expect kasi na nandito si Nanay Maribik. Ang akala ko, nagtatrabaho siya, tapos sabi ko si Buboy, baka nagtatrabaho din. So, sino ang tao dito? Kaya sabi ko, tingnan natin kung sino ang tao. So, awa ng Diyos, dito naman pala si Nanay Maribik na sa ngayon. Okay naman sila. Linisin ko nga, ano po. Linisin mo. Nagpapahinga lang ako. Kailan ka nagdating? Kangina lang po. Ibig bang lugar ikaw nagtrabaho? Sa Paranaque, sir. Paranaque? Ba't nag-alis ka agad? Hindi ba naging okay ang trabaho mo? Okay naman. Ano lang ako kasi sabi ko wala nga tao dito sa bahay. Baka ito lang iniisip mo. Ito lang iniisip. Pero sa trabaho okay naman. Wala namang problema. Wala namang pong problema doon. Okay naman po. May plano ka pa bang bumalik? Ay ayusin ko muna po dito at may anay na yun doon sa may CR. Ay nagkaroon? Yung sa tabi lang, sir. Yung ganito lang. Yung baga sa dating kasi luma baga yung nilagay natin. Okay. Hinanay na. Pinawalis-walis. Kaya nga ito nga sabi ko na kailangan pabisita din natin tong bahay. Pero kayong dalawa, kamustang mag-ina? Okay naman kayo? Linisin ko muna at dinadabuhan na. Madamo na ang paligid. Hindi ba nagamas-gamas si Buboy dyan? Yun. Busy sa trabaho? Nag-module yun, sir. Tapos nag-module siya. Pero kayong mag-ina, kamusta? Okay naman na kayo? Okay naman, sir. Wala na kayong problema? Masaya kami pa kung ganun. Na hindi na kayo nagkakaroon ng problema mag-ina. No?
Kaya so nga lang wala pala dito. Kumustahin ko din sana si Buboy. Na-miss ko si Buboy kasi alam niyo naman syempre kahit na ano man na nangyari, may pinagsamahan pa din kami ni Buboy. Kahit na yung maiksing panahon na yun na pagsasama namin si Isabela, eh talagang nakabuo din kami noon ni Buboy ng memories na magkakasama kami bilang magkakaibigan, bilang isang team noon na kumbaga hindi din namin na yung makakalimutan kahit saan na kami makarating na nagkaroon kami ng Buboy din nakasama doon ng mga panahon na yun. At nakita din naman namin kung gaano siya kasipag, kung gaano siya maaasahan sa mga bagay-bagay, kung gaano siya kaliksi kapag may pinasuyo ka, galaw agad. Nakita din namin yun, kaya hindi din namin makakalimutan yun. Kaya sabi ko, kamustahin din sana, kaso yung wala dito. Di bale, at least kay Nanay Maribik na lang natin na malaman na okay naman siya. Yung anak mong bunso, asan? Andun sa ama, sir. Diyan naman yung asawa. Ah, nandiyan na baga? Nandun po. Sa papa niya. Nandiyan na siya tumutuloy. Opo. Nandiyan naman yung papa niya. O kayo, nagkakausap kayo, hindi na. Hindi naman po. Wala naman. Wala lang. Pero okay naman kayo. Okay naman, wala naman po. Hindi naman po siya nanggugulo. Hindi naman na, wala naman ang alita, no? Wala anak po. Hindi, maganda po yan. Wala naman po. Kaso nga lang, buti, okay siya dyan sa bahay niya. Papagawa daw po niya yan, yung sa kapatid niya. Papagawa niya? O kasi nakita ko nga, nilagyan lang ng mga, trapan. Pinagtagpi-tagpian lang. Ano to? Sino kasama niya dyan? Binigyan daw siya ng kapatid niya ng pagpagawa dyan. Sino kasama niya dyan, Nanay? Maribik? Ay, yung mag-ama. Ay, sila lang dalawa? Ay, oo nga, kailangan nga talaga nandyan si Vincent pala. Kasi wala siya dyan. Mag-ama ay patanaw-tanaw nga dito sa akin kagabi. Ah, siya? Sinisilip-silip ka? Baka na-miss ka? Hindi, na-miss ka siguro. Nanay Maribik, natuwa ako nung makita kita at mas naging okay ka ngayon. Mas blooming ka ngayon, mas ano ka ngayon, kumbaga nagkakayang kulay mo, nagpusyaw ka nga. Ano bang trabaho mo doon all around? Hindi po, nag-ano lang kami ng mga buto, yung mga seeds baga. Oh, akala ko sa bahay ka, hindi pala sa bahay? Hindi po. Pag kami walang, halimbawa wala kaming gawa at walang mga buto, hindi naka-order si sir ng mga buto. Yung sa bahay, tulong-tulong. Sa bahay? Ah, parang dalawa ang trabaho. Parang tulong-tulong na lang sa ano pag wala kang buto ng ano yun? Mga pananim sir, yung tulad ng sita. Ay, iba't ibang klase. Iba-ibang tapos klase. pinagbibili. Ay, parang... Hindi, ano yun. Halimbawa, buto ititimbang mo. Tapos kasi pinibenta nila. Pa-plastic mo. Yung meron kaming ripakan. Oo nga, yun, yung i-repack mo. Tapos meron meron mga nakalagay. Halimbawa, buto ng kalabasa. Oh, yung may label. May sticker kang na kung yun ay buto ng ampalaya. Oo, gano'n. Ay, alam ko na po yung totoo ni Nanay Maribik. Yung mga in-order namin online na pananim. Dun isa sila sa nagpo-provide, nagbebenta, ang galing. Kasi halimbawa yung isang pack na buto ng kalabasa, isang pack na ganyan, ang lumalabas yun ng 1 kilo. 1 kilo yung lahat. Yung palalabasin mo yun, i-repack mo yun, palabasin mo yun na higit pa sa 1 kilo. Para may tubo. Para malaki-laki yung tubo mo. Ganun siya. Pero tama naman yung grams nun. Oo, tama. Tama yung sa timbang, tama sa ano. Hindi siya per piece. Binabase siya sa grams. Oo, sa grams na. Pero kung malalaking, malulugi ka halimbawa, tulad ng kakaunti lang kasi yung buto nun ay, kaunti lang siya pag naano siya. Kailangan yun, i-repack mo yun sa yung hindi ka malulugi, yung makatutubo ka. Kasi yung buto ng kalabasa malalaki. Malalaki. Ngayon, mo siya pag tinimbang mo, gramo ay pag gramo. 1 grams lang yun. Kapag hindi, ibig sabihin kapag buto ng, siya mong malaki? Ang palaya. Ay, butong kalabasa? Kalabasa. Ibang grams no kasi malalaki yun ay. Malalaki. Gagawin mo na lang doon, bibilangin mo, halimbawa hindi mo makuha sa grams. Per piece na lang. Bilangin mo lang siya kung ilan lalabas doon, yun na lang siya, okay. Babalot. Tapos kapag wala kayo masyadong gawa doon sa pagre-repack, sa bahay kayo. Pag wala kaming gawa, siyempre kasi kaysa matulog-tulog ka naman maghapon, kaysa naman yun, may income, may bayad pa rin yun. May bukod yun. Ang ganda pala sana ng trabaho. Bukod yun doon sa
Kung di mo lang pala iniisip nga din itong bahay. Ito lang, inano ko yung ganda pala ng trabaho mo, ano? Pero ko, anytime daw, pwede kang bumalik. Kung halimbawa. Walang problema, sir. Siya pa yung dati mong amo na tinutukoy mo? Okay. Pero yung pag-uwi mo dito, nagpaalam ka? Alam po. Alam naman. Ayos. Maganda kasi kapag nagpapaalam mo sa trabaho, inalisan mo. Maayos na. Na maayos. Anytime, makakabalik makakabalik ka. ka. Yun yung ibig ko sabihin kay nanay. Sila mismo ang magsabi sa yung balik ka. Balik ka. Okay. Hindi yun ikaw mag-over na, babalik na ako sir. Hindi. Sila mismo ang sabi, balik ka na dito. Kaya nga ako bumalik sa kanya at sinabihan na kasi ako. Nababalik ka, bumalik ka na daw. Balik ka na dito, Maribik. At kaysa problema ka lang dyan, dito ka na. Meron na tayong mga butong ititimbang. Kaya nagbalik ako. Okay. Namiss mo din siguro dito sa bahay niyo? Oo. Nagbuwan ka ba? Inaabot ka ba ng buwan doon? 2 buwan, sir. Ay, dati, nabot ako doon taon. Tapos itong pagbalik ng halos 2 buwan. Halos nagkagulo-gulo na kami. Hindi na ako nakabalik. Tapos naging umabot kang 2 buwan. Tapos nga, 2 buwan. Matagal-tagal din pala. Akala ko nga parang pakaramdam ko, parang 1 buwan lang si Nanay Maribik na wala dito. Iniisip ko nga itong bahay. Iniisip ko, sabi ko, ay walang tao. At si Buboy sumama sa construction daw. Nagko-construction si Buboy ngayon. Buti na lang kahit papaano may mga nasasamahan pa rin siya dito na ganyang trabaho. Ano siya ang kinuha o siya nag-apply? Kinukuha siya sir pag may trabaho dun. O kasi dati naman yun naman yung ginagawa niya. Yung before nga kami dito magpunta, nagko-construction siya, di ba? Sa Paranaque doon. Marami din yung viewers ko na nandoon. Sa Paranaque? Kaya tatanong sila sa amin. Oo nga, meron ng viewers mo na nag-message sa amin na sabi nga, kapitbahay po namin dito si Nanay Maribik. Sabi niya, yung pinapanood namin, nakikita na namin dito. Sabi niya, nagkatrabaho siya dito. Kaya sabi kayo, minsan, kinakamusta na lang namin ikaw doon. Kamusta si Nanay dyan? Siya nagsasabi naman, nakikita ka doon, okay naman nga daw. Kaso nga lang, hindi na namin natanong na nag-uwi ka pala dito. Hindi na namin alam. Hindi ko nga talaga in-expect ngayon mga kabayan na may madadatnan kami dito ng Nanay Maribik. Kala ko talaga walang katao-tao dito. At sabi mo, ito na lang bahay ang kamusta na natin. Nag-ano naman kasi sa akin si Boy na nag-ano sa sabi niya, ma, walang tao sa bahay. Magtrabaho na ako. Sabi ko, okay. Uwi ka na. Bisitahin ko yung bahay. Ano po ba, Nanay Maribik, ang pinakang plano niyo dito sa bahay niyo? Yung pinakang plano niyo, ano bang gusto niyo gawin dito sa bahay? Gusto niyo bang manatili dito? May plano ba kayong umalis dito? Ay, wala naman. Dito na lang. Sayang ang bahay. Dito lang talaga kayo? Sayang ang ano. Oo, natanong ko lang kasi baka mamaya mag-plan kayo na sa Paranaque na lang kayo manarahan, doon kayo magtatrabaho lahat, habang si Vincent doon nag-aaral. Ano yun sir, kasi hindi pwede doon ng bata. Paano yung village yun yung... Okay, hindi pwede. Parang hindi ka basta-basta makapasok. Pag hindi ka residente. Wala kang ID at ano doon. Mahigpit pala, ano? Mahigpit. Kahit sa paglabas sir, basta may ID ka at meron kang ano ng amo, makakalabas ka. Makakalabas ka. Kumbaga may approval ka nung amo mo na... Pag papasok ka, may approval. Tatawagan naman nila yung amo mo dun para makapasok ka. Ganun din sa kanila. May ano yung hindi ka basta-basta makapasok. May mga guardia. Nanay Maribik, matanong ko lang, paano yung mister mo na hindi mo yata siya nakakapagtrabaho? Hindi nga. Ewan ko sir, kung ano sino nagpo-provide kayo sa kanya ng mga kain din? Hindi, nagtrabaho yan sir dyan sa kalsada. Ay, kaya niya pa? Di ba nagkasakit din siya? Oo, kaya pa niya. Malakas pa naman. Malakas pa naman. Maigi pala. Akala ko naman kumbaga parang nakahiga na lang si tatay dyan o ano. Malakas pa pala, nakapagtrabaho pa? Wala nga yan dyan ngayon. Nagtatrabaho? Okay. Kaya sa mga ano-ano dyan. Okay. So yun mga kabayan, salamat kay Nanay Maribik. Pinaunlakan niya tayo na makakwentuhan, makamusta siya sa naging trabaho niya. Maganda po yung naging trabaho ni Nanay Maribik pala doon. At least, nagpaalam po si Nanay doon na uuwi muna. Anytime, pwede siyang makabalik doon. O pwede siyang tawagan ulit na magtatrabaho ulit. Anytime na makaisip si Nanay Maribik na magtrabaho ulit kapag na medyo nainip siya dito.
Pero itong bahay, update po dito, okay naman, wala naman pong nabago na alagaan naman ng ayos. Ano lang, yung mga damo-damo lang. Ito lang sa paligid lang, may mga damo. Pero itong bahay, the rest, okay naman. Wala naman nga pong pinagbago, ni dumi nga, hindi ko makita masyadong dumi. Kahit na umabot na ng tag-ulan itong mga nakarang araw, malinis naman. Malinis ang bahay. Yan po yung update lang dito sa bahay dito kung nanay makikita ng buong. Salamat ulit, masaya kami na nandito na ulit sa nanay para magtawag dito sa bahay nila. At nagtatrabaho naman pala si Buboy na sa pag-construction. May pang-alalay naman sila sa kanilang pamumuhay. Si Nanay Maribik, siyempre nandito na, ikilos na ulit yan si Nanay Maribik. Ano ba yung plano mo na maging trabaho naman? Kung anong meron. Kung anong meron trabaho. Sanay naman, Sanay naman tayo dyan. Kahit walang problema, hindi bago. Wala naman akong inaayawan na trabaho. Walang, yan yung kagandahan kapag sanay tayo sa hirap. Di ba? Sanay tayo sa hirap. Kahit ano pang trabaho ang isubo sa atin, uulang tayo dyan ng oo. Hindi natin naayawan. Kasi wala, sanay tayo dyan eh. Pero yung nga sinasabi ko na ang mahirap yung nagsimula ka sa mayaman tapos bigla kang humirap. Mas masarap yung nagsimula ka sa hirap tapos yumaman. Kasi yung galing sa hirap tapos yumaman, kapag naghirap ulit yun, hindi na bago sa kanya yun, hindi siya mahihirapan, hindi big deal sa kanya yun. Pero yung mayaman na naghirap, grabe po, halos guguho ang mundo nun. Kaya tagay ni Nanay Maribik, kumbaga sanay siya sa mga trabaho dati na kung ano man yung nandyan, kahit mahirap pa yan, trabaho panlalaki, sanay siya. Kahit na bumalik ulit sila sa ganung trabaho, hindi sa kanila big deal yun. Sanay sila dun eh. Yun lang, maraming salamat ulit. At sa mga tumulong dito sa bahay na ito po yung update. Ayoko lang, sabi ko nga kanina, ayoko lang isipin nyo na baka parang wala na kaming pakialam dun sa naibigay ninyong blessing dito kay Nanay Maribik. Hindi naman po, kaya nga pinuntahan namin ngayon para makita nyo na buong buo at malinis na alagaan ng ayos. So yun mga kabayan, salamat kami kay Nanay Maribik na kumbaga hinarap niya rin tayo. Although nagsabi siya nung una na wag na, pero ganoon naman talaga si Nanay Maribik, magsabi lang yun ng wag na, pero ano pa rin naman yun, sasagot pa din naman yun sa mga natin sa kanya, sa mga tanong, sa paikipag-usap natin. Kaya ayun, ang masabi ko lang ay natuwa ako doon sa bahay kasi nga sa pabahay ni Commander, kasi yung tulong na yun sa kanila ni Commander ay nakita ko na pinahalagahan din naman. Nakita ko yung bahay na yung pagkakapintura niya, wala pa akong nakikitang, alam niyo, yung mga mancha, wala akong nakitang bakas na mga putik. Talagang nakita ko din na kumbaga inaalagaan din. Tapos nakita ko yung lahat ng jealousy, lahat ayos. Tapos nakita ko yung tiles dun sa labas, although ang nakita ko lang naman ay yung kunting tiles dun sa pagitan ng pintong kasi nga nakasara yung pintuan. Pero nakita ko na malinis pa rin. So hindi man tayo nakapasok sa loob kasi hindi natin alam, baka hindi tayo pwedeng pumasok sa loob o ano man. Kasi hindi ko na tinry na magpaalam kay Nanay Maribik kung pwede bang pumasok sa loob. Hindi ko na lang tinry na magpaalam pa na baka pwede pumasok, makita yung loob. So, mahalaga sa akin, nakita ko naman at makikita ito ni Commander na yung kanyang pinagpaguran ay buo at buo pa rin. Kumbaga, pinahalagahan nung beneficiary niya na kumbaga ay tawag dito, hindi nila iniwan ng basta-basta lang. At ngayon nga, nakita naman natin na yung pa yung reason pala kung bakit bumalik si Nanay Maribik dito sa Kapalongga, dahil si Buboy ay nagtatrabaho at mawawala ng tao doon sa bahay, mapabayaan, kumbaga yun siguro iniisip, kaya napilitan siyang umuwi. Ibig sabihin, doon pa lang sa part na yun ay minamahal din nila yung tahanan na pinagkaloob sa kanila. Yun lang naman yung simple logic doon, na hindi na natin kailangang halongkatin pa o anuman, halugugin o anuman. Basta doon lang sa simpleng reason na yun na umuwi dahil sa bahay, goods na yun, okay na yun na reason. Ewan ko si Rans kung ano yung masabi doon sa sa pabahay ni Commander. Ano masabi mo doon, Rans? Okay naman kasi yun nga, pagdating natin doon, napakalinis pa rin. Yung nga, sabi mo yung mga pintura, walang mga puti, kasi kung mapabayan talaga yung katulad ng ibang mga bahay na larot ganun kulay puti. Puti pa naman. Dumihin. Tapos putik pa yung paligid. Putik pa yung paligid. Doon pa lang, dapat makikita mo na kung pinapabayaan, puro putik siya, puro gas-gas, puro sulat, puro ganun. Pero wala. Ngayon, wala namang napakaganda pa rin ng babahay. Sa totoo nga lang, alam niyo mga kabayan, ayun yung pinaka-solid na pabahay ng team namin o pabahay ni Commander dito sa bahay ng Kapalongga.
Kasi sa totoo lang, mas marami pa nga ang mga pabahay nga ni Commander, mas solid pa kasi sa mga naging pabahay ko. Kasi sa akin talaga almost light materials, di ba? Oh, tapos marami akong repair na pina-repair na bahay, di ba? Pero hindi yung kagaya ng kay Commander na isang buuan, no? May mga napa-repair ako. May mga naging pabahay ako pero halos lahat talaga yung light material talaga yung ginagamit. Kasi may mga reason din naman na hindi sariling lupa, di ba? Tsaka yung request din ng mga beneficiary. Request din ng beneficiary. Tsaka ang pinaka number one reason nga, yung hindi sariling lupa. Di ba? Ang hirap pag pina-full cement mo ang buong bahay tapos pagdating ng time paalisin, di ba? Kagaya na lang na nangyari sa isang beneficiary natin dito, dati na napabahayan ng team namin dati, doon sa kabila na full cement pero yun nga pinaalis sila, so wala sila magawa kasi hindi nila yung sariling lupa, sayang yung bahay. Kaya okay na sa abot na makakaya na light material, paalisin man, hindi masyadong manghihinayang, hindi masyadong sayang kasi hindi naman ganoong kalaki yung nagastos. Ganun pa man gagastos ka pa rin, pero at least sa pakinabangan mo man yan ng 1 taon, 2 taon at paalisin kayo, okay na yun. Pero pag yung full cement na gumastos ka ng 180,000, 200,000 tapos paalisin ka, napanghinayang. So, yun, kaya salute din kay Commander na nagkakaroon siya ng mga accomplishment na ganito. Kaya yun, mapanood din ni Commander, makita niya mamaya pag uwi namin na yung sabi ko yung pinagpaguran niya ay maayos pa rin. So, yun lang, maraming salamat ulit at supportahan niyo itong channel na to, Commander ni Marcos at Marcos TV Channel, Rans TV, cameraman natin, panoorin niyo yung mga vlogs namin at supportahan niyo yung team namin para po na sa ganun may pagpatuloy namin itong ginagawa namin araw-araw. God bless, pagpalain kayo ng Panginoon, lalo na yung mga nasa abroad. Mag-ingat po kayo dyan at ganun din sa mga nasa Pilipinas. God bless po.